Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. August 19 to 25, 2024. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng post yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading. Kabayan Aries, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga para sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi magpipit sa iyo, wag mo na lang din ipilit. Okay? Para kay Aries, anong parating sa iyo? Anong paparating kay Aries? Oh. Okay, paparating sa'yo is, oh my God, na may nga dapat ka daw ayusin sa buhay mo. Yan, magkakaroon ng mga kalungkutan, may mga sitwasyon na magkakaroon ng hindi magkakasundo ang isang pamilya, magkakaroon ng mga cancellation, magkakaroon ng may mga sitwasyon na hindi magpifit sa'yo, may mga sitwasyon na ayaw mong suportahan or malalack of support ang bawat isa. Sa nakita ko dito, magkakaroon ng malungkot na pamilya, malungkot na relasyon, malungkot na buhay, malungkot na mga pangyayari na kailangan mo daw yan, magkakaroon ng mga pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, mga samaan ng loob. May mga sitwasyon na hindi mo makokontrol dahil ito ay kusang mangyayari. May mga sitwasyon na mawawalan ka daw ng interes sa mga bagay-bagay. May mga sitwasyon na maaring tamarin ka. May mga sitwasyon na magkakaroon ng distraction sa iyo. May mga sitwasyon na may stagnant ka actually. Ganyan. May mga sitwasyon na kailangan mo i-fix. Yan, nakita ko dito. Malalakop success ka sa ibang bagay ng buhay mo. Kumbaga may mga sitwasyon na handun yung pagpapabaya. No? Na mangyari. Papabayaan o magpapabaya. Parang halimbawa, may mga gusto kang goals na mangyari sa buhay mo, hindi mo gagawin yun. Parang, bahala na. Kung mangyari. Kung hindi, hindi. Ano ang dapat iwasan ni Aries? Magkakaroon ng mga cancel reunions, cancel birthday, basta mga cancel. Okay, mga dapat mo daw iwasan is yung pag-share ng problema sa ibang tao. Yan, iwasan mo daw yun. Yan, kasi sa nakita ko dito na baka, syempre, kulangan mo rin daw ng patient. Yan. Ang dapat mo mga iwasan is yung mga situation na kasi meron kang dapat na iaksip eh. Yan. Kailangan mo magkaroon ng forgiveness, kailangan mong makipagbati. Yan. Yun ang iwasan mo, yung mag-share ng problema sa ibang tao. Kumbaga, kung gusto mong ayusin yung buhay mo ngayon or yung isang relationship or kung ano mang foundation yan, kung ano mang sitwasyon na meron ka, gawin mo sa part mo. Huwag mong i-share, huwag kang magtanong sa ibang tao. Gawin mo with your own na i-fix itong sitwasyon na to. Okay? Or maybe, kung talagang gusto mo na, mag-start ka ng new beginning sa buhay mo, diba? Kumbaga, ang dapat mong iwasan yung sitwasyon na mag-move ka nang walang clarity ang lahat. Yun ang nakita ko. You need mong magkaroon ng clarity. Kumbaga, kung kailangan magbati. Yan nakita ko. Kung kinakailangan bumalik ka from the basic, gawin mo. No? Kumbaga, para lang maitama yung mga pagkakamali mo sa buhay. Yun nakita ko. Tingnan natin. Kamusta ang love kay Aries? Tandaan nyo, love is hindi lang sa boyfriend, girlfriend, family, kapatid, kasama sa trabaho, kaibigan. No?
Okay, when it comes to a love, na dito yung sa part na nawawalan ka na ng interest sa meron ka sa ngayon. Sa nakita ko dito. Parang handun na lang yung patient. No? Parang naghihintay ka na lang ng tamang panahon kung kailan ibibigay sa iyo yung nararapat. Ganyan. Andito na rin yung sitwasyon na actually may gusto kang namang gawin pero hindi mo magawa. Kumbaga nagkakaroon ng creative block sa sarili mo. No? Nagkakaroon ng blockage. Yun na nakita ko sa iyo. Kumbaga siguro, when it comes dito sa lab, na may mga sitwasyon na ina-analyze mo ata, or nagkakaroon ka ng progress dito. Maybe, naghihintay ka nga na tamang panahon, ganyan. Kasi wala na yung interest mo eh. May sitwasyon ka dito na wala yung welcome dito sa lab, wala na yung excitement. No, nakakaramdam ka na ng walang ka-excitement, ganyan, nakakaramdam ka na ng hindi ka na hindi ka na interesado, ganyan. Kumbaga may mga sitwasyon na parang nagiging impatient ka, ganyan, pero kailangan mo daw maging patient. Maring andun na yung part na tinatamad ka na ibigay yung effort mo dito, ganyan. Kumbaga andun yung part na close-minded ka sa ngayon. Anak, pinupo mo na naman si mami. Ano ko pala, lagi ako pinupupo. Nalalack of energy ka kasi ngayon eh. Tsaka nalalack of focus and nalalack of confidence ka sa ngayon sa mga gusto mong gawin sa buhay. Or mga dito sa tao na to, kung sino yung kasama mo, welcome sa lab. No, ganun. Kung ano yung fashion mo. Ano pong payo nyo kay ano? Anong payo nyo? May taong may bad intentions dito. Hindi ko alam kung ikaw yun. Sabi ito, ang payo niya sa'yo, you need to create. No? Yung sarili mong muli. Mag-umpisa kang muli, ganyan, sinasabi dito. Kailangan mong lumaya, kailangan mong kamten yung mga pangarap mo sa buhay. Doon ka daw mag-focus. You need to let go whatever holding you back sa nakaraan. Kailangan mong i-leave behind. You need to accept the lesson, syempre. Kailangan mo daw mag-move forward and create yourself. Yun na nakita ko dito. And then, yun nga, kailangan na ng transition dito. Ganyan. Kailangan dito maging strong and wiser. No? Sa nakita ko dito. Yun na nang dapat mo yung payo niya sa'yo. Magsimula kang muli if you want. Yun nakita ko. Ay. Ano na matapon, no? Eh, no, independent. Oh, sabi ko sa'yo eh. This is a time to be independent. Kasi ito yung pangarap mo eh. Yung lumaya. Yung maging independent, no? Yan, your independence is a foundation for your strength and success. Tandaan mo na ang tao kasi, hindi natin kailangan, oo, yes, kailangan natin ng tulong minsan. Pero, mas more magiging powerful kung mismong sarili natin ang itatayo natin yung sarili natin sa sarili natin, yung own natin, di ba? Yan, mas masarap sa feeling nang hindi nanggaling sa ibang tao kasi nakatayo ka sa sarili mong pangapaa nang dahil sa iyo. Ang sarap ng feeling na ganun eh. Di ba? Kaya, yun na nakita ko dito. Your stress is your success. You're independent mo. Quiet time, yan. Kumbaga, minsan daw, magbigay ka daw mag-rest ka naman, no? Bigyan mo ng mental peace yung sarili mo, ibalik mo yung energy mo, meditate, and contemplate yung sinasabi dito. This is a time na mag-rest ka, magbigay ka ng oras sa sarili. Mag-recharge ka, no? Yung nakita ko dito. Baka medyo, baka in that time, maisip mo na yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Diba? Kumbaga, being independent, yan, minsan
need mo ng alone time dito no. Yan. Pag-isipan mo maigi, yung mga meron kang sitwasyon sa ngayon. Ano ba yung mga pangarap mo sa buhay mo? Natatakot ka ba? No? Natatakot ka ba na sundin ang mga pangarap mo sa buhay? Ayan. Kasi nakita ko natatakot ka. Yung iba dito, may taong natatakot actually. May taong natatakot. No? Sa magiging choices niya sa buhay. Nahulog. Ano to? Wow! It's your fire. The phonics, diba? Be prepared to renew after period of crisis. Yan. Be prepared kasi there's a renewal na magaganap sa buhay mo. Kumaga, lalabas na siguro yung iba sa inyo. Kumaga, lalabas na yung pagiging fire sign. Yan. Ilalabas nyo na yung inyong apoy. I-explore nyo na ang sarili nyo to growth. Yan. Nakikita ko na you explore yourself to be independent, to focus to yourself. Yan nakita ko. Iba ganun na mangyayari. Creation na talaga, no? Yan, mukhang mukhang magsisiklab ang ating mga apoy dyan. Aries. Wow! Oh my God! Totoo nga, oh. Diba? The sun. Open your heart to a numerous growth ahead. Yan, may mga magaganap at mangyayari ng pagbabago sa buhay mo na mabibigla ka. Yan. Mukhang iba dito talaga, i-release nyo na yung sarili nyo sa mga sitwasyon na hindi na talaga nag-work sa inyo. No? Sa nakita ko dito. Magiging masaya na kayo, babalik na ang sigla nyo, lalabas na ang inyong mga apoy. Diba? Diba, puro yan, diba? Kaliwanagan. Pag-asa, success, recovery, as in, this is the time na magkakaroon na ng independent at makakalaya ka na sa mga hirap, lungkot. Yan. Nakikita ko dito. Baka sa iba dito, kung hindi man kayo maghihiwalay, siguro magkakaroon na ng mga decisions in life. Yan, magkakaroon na lang ng changes, mga ganun. O yung sa iba naman sa inyo, na if you want na lumaya sa sarili nyong mga sitwasyon sa ngayon, yan, baka mas more nang babalik yung inyong pagiging matapang, no? Babalik na inyong sigla. Yan. Nakita ko, magkakaroon na ng freedom. Magkakaroon na ng enlightenment when it comes sa iyo. Sa nakita ko dito. If you meditate more on enlightenment ang mangyari sa iyo, no? Yan. Meditate lang daw kasi magkakaroon ng enlightenment when it comes to your intuition. Sa nakita ko dito, may mga lalabas na power sa iyo. May mga lalabas na mga ideas actually, no, na ikasasucess mo. Sa nakita ko dito. Congrats kasi maganda to. As in. May mga ideas na sigurong lalabas sa iyo. Yan, may mga gagawin ka na activity. Kumbaga dito na yung magti-take action ka na to create yourself and to change. Ayan. Maaari magtatrust ka na sa intuition mo, mag-start ka na ng beginning sa buhay mo. Ayan. Magkakaroon na talaga ng positive outcome. Yan, sana nakikita ko dito. Mga positive motion na mga gagawin mo sa buhay mo raw. Arigato, namaste, God bless.